Hi sir, nais ko lang ibahagi sa iyo ang isang kwento na hindi ko makakalimutan. Matagal ko nang gustong ikwento ito pero hindi ko alam kung may maniniwala. Bata pa lang ako, napansin ko na laging may dalang piraso ng tanso si tatay. Minsan kwintas, minsan lumang barya, minsan parang piraso lang ng kung anong bakal na may kupas na kinang. Kahit saan siya magpunta, nasa kanya ito. Akala ko dati pamahiin lang o pampaswerte. Pero isang gabi, nalaman ko ang totoo. At sana, hindi ko na lang nalaman. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo. Karpentero si tatay. Kilala siya sa pagiging masipag at maingat sa kanyang trabaho. Pero isa pang bagay ang palagi kong napapansin bago siya pumasok ng bahay. Hinahawakan muna niya ang tanso sa bulsa niya. Minsan tinanong ko siya, "Tay, para saan yung tanso?" Ngumiti lang siya. "Panlaban." "Panlaban saan?" Hindi niya ako sinagot. Tinapik lang niya ako sa balikat at saka lumayo. Hindi ko na siya inusisa pa. Hanggang isang gabi, doon ko nalaman kung bakit. Malakas ang ulan noon. Madaling araw na pero hindi pa nakakauwi si tatay. May aayusin daw siyang bubong sa kabilang baryo. Naiwan kami ni nanay sa bahay. Nagising ako sa tunog ng katok. Mabagal, mabigat. Akala ko si tatay. Pero nang silipin ko sa bintana, may aninong nakatayo sa tapat ng pintuan. Payat, matangkad, maputla, at ang mga mata nito pulang-pula. Napaatras ako. Gusto kong tawagin si nanay, pero hindi ako makagalaw. Mas malakas, mas mariin. Biglang bumukas ang ilaw. Nakita ko si nanay sa hagdan. Hawak ang isang tansa na gawa sa tanso. "Buksan mo ang baul." Mahina niyang utos. Nanginginig kong sinunod siya. May hinugot siyang lumang baryang tanso at ihinagi sa may pintuan. Biglang huminto ang katok. Sa harapan namin, dahan-dahang umatras ang anino. Parang may kinakatakutan. At sa isang iglap, nawala ito. Maya-maya lang, dumating si tatay. Basang-basa sa ulan. Pero may kakaibang lungkot sa mukha niya. "Tay, may tao kanina sa labas." Mahina kong sabi. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang tanso sa bulsa at inilagay sa may bintana. "Anong nakita mo?" tanong niya. "Mahaba, payat, may pulang mata." Napatingin siya kay nanay tapos bumulong siya. Kaya laging may tanso dahil hindi lang basta-basta ang gumagala sa gabi. Laging masarap ang hapunan sa bahay ng pamilya Ramos. Kahit simpleng ulam lang, basta't luto ni Aling Minda, laging busog ang kanyang tatlong anak. Sina Rina, Joseph at Miguel. Pero sa tuwing matatapos ang kainan, palaging may natitirang pagkain sa mga pinggan nila. "Busog na ako, Nay," sabi ni Rina, habang tinutulak palayo ang plato niya. Kalahati pa ang kanin na natira. "Hindi ko gusto tong ulam," reklamo ni Joseph. Itinapon ang isang piraso ng isda sa gilid ng plato. "May tinik, hindi ko na uubusin," dagdag ni Miguel. Tinulak ang kanyang mangkok ng sabaw. Napabuntong hininga si Aling Minda. Ilang beses na niya silang sinabihan na huwag magtapon ng pagkain pero walang nakikinig. Ngumiti siya at sinabing, "Kung ayaw ninyong ubusin, may ibang kakain yan." Akala nila biro lang iyon. Kinagabihan, nagising si Rina sa tunog ng kaluskos. Parang may gumagapang sa sahig. Dahan-dahan siyang bumangon, sinilip ang ilalim ng kama. Wala naman. Pero nang tumingin siya sa pinto, napansin niyang nakaawang ito. At sa maliit na puwang, may isang mata na nakasilip. Maputi, walang itim.
Napaatras siya ni hindi makasigaw. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. May lumabas na kamay, payat, mahaba ang daliri, at marumi ang kuko. At sa sahig, may bumagsak na kung anong bagay. Isang piraso ng isda, luma na, bulok, gumagalaw pa ang laman nito na parang may kung anong buhay sa loob. Narinig niyang may bumulong sa kanya. Sayang, ang dami mo palang tinapon. Hindi lang si Rina ang nagising, pati si Joseph at Miguel. May narinig ding kaluskos sa ilalim ng kanilang mga kama. Hindi nila alam kung panaginip lang, pero nakita nilang may gumagapang sa sahig. Mga kamay, madudumi at nangingitim. Hawak ang mga tira nilang pagkain mula kaninang hapunan. Dahan-dahan nilang inilapit sa bibig nila. Isang bibig na hindi dapat umiiral sa ilalim ng kanilang higaan. Bibig na punong-puno ng matutulis ng ngipin. At habang isa-isang nawawala ang mga tira nilang pagkain sa dilim, narinig nila ang isang malamig na bulong. Salamat sa tira. Kinaumagahan, tahimik ang bahay. Walang natirang kanin sa plato. Wala nang laman ang mangkok ng sabaw. At wala na rin si Rina, Joseph at Miguel. Tahimik lang na nakaupo si Aling Minda sa hapagkainan. Iniikot ang kanyang kutsara sa isang walang laman na plato. Ngumiti siya, tapos sinabing, tapos na silang kumain. Sa isang mataong kalsada sa Maynila, abala si Nestor sa pagtitinda ng balot. Araw-araw, gamit ang kanyang bisikletang may nakalagay na basket at dito niya inilalagay ang balot. Nililibot niya ang mga kalye habang isinisigaw ang malutong na, "Balot!" Isang gabi, habang abala sa pagtitinda, nilapitan siya ng isang magandang babae. Mistisahin ito, mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit na manipis at bahagyang lumilipad sa ihip ng hangin. Hindi ito tulad ng kanyang mga karaniwang suki, ngunit ngumiti ito at nagsalita sa malamyos na boses. "Manong, pabili ng balot," wika ng babae. Agad namang kinuha ni Nestor ang pinakamainit na balot. "Gusto niyo po ba lagyan ng asin at suka?" Ngunit laking gulat niya nang umiling ang babae at walang pag-aalinlangang binalatan ang balot at kinain ito ng walang kahit anong pampalasa. Isa, dalawa, tatlong balot ang kinain ito at hindi man lang kumurap. Napansin din niya ang babaeng ito ay tila walang anino. Kahit na ang ibang tao sa paligid ay malinaw na may mga anino sa ilalim ng ilaw ng poste. Kumirot ang tiyan ni Nestor sa kaba, ngunit hindi niya ito pinahalata. Nang matapos kumain ng babae, ngumiti ito sa kanya at nag-iwan ng pera bago tumalikod at nawala sa madla. Matapos ang ilang oras ng pagtitinda, nagpasya nang umuwi si Nestor. Dumaan siya sa isang madilim na iskinita na siyang pinakamabilis na daan pauwi. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kanyang bisikleta ang maririnig. Ngunit nang makarating siya sa kalagitnaan ng daan, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may matang nakatitig sa kanya. Bigla siyang napahinto. Sa hindi kalayuan, may nakatayo. Isang figura sa dilim. "Magbabalot!" Anang isang pamilyar na tinig. Lumabas mula sa anino ang babaeng bumili sa kanya kanina. Ngunit iba na ito ngayon. Ang maputing balat ay naging kulay abo. Ang matay nagdilim at ang mahahabang kukoy lumabas mula sa kanyang mga daliri. Ang magandang babae ay isa palang aswang. Mabilis na nag-isip si Nestor. Alam niyang wala siyang lakas para lumaban.
Ngunit may dala siyang isang bagay na maaaring makapigil sa halimaw. Ang bawang at asin sa suka. Kinuha niya ang bote ng suka mula sa kanyang basket na may bawang at asin. Nang sumugod ang aswang, agad niyang isinaboy sa mukha nito. Napasigaw ang aswang sa matinding sakit. Ang balat nito'y nagbitak-bitak at nagsimulang matunaw. Sumigaw ang aswang habang umaatras ito at tuluyang tumakbo papalayo. Humihingal si Nestor ngunit nakangiti. Mula noon, lagi na siyang may bitbit na bawang at asin sa kanyang pagtitinda. Handa sa anumang panganib na maaaring sumalubong sa kanya sa madilim na daan. Sa isang mataong kanto sa Maynila, may isang matandang tindero ng siumay na kilala bilang si Mang Efren. Araw-araw, tuwing dapit hapon, makikita siya sa kanyang maliit na kariton. Nagbibenta ng mainit at mabangong siumay. Maraming parokyano ang bumibili sa kanya dahil sa sarap at linamnam ng kanyang siumay. Ngunit may isang kakaibang bagay na bumabalot sa kanyang tindahan. Hindi siya kailanman nauubusan ng paninda. Isang gabi, isang estudyanteng nagngangalang Lando ang bumili ng siumay kay Mang Efren. Habang kinakain niya ito, napansin niyang may kakaibang lasa ang laman. Hindi ito tulad ng karaniwang baboy o manok na nalasahan niya dati. Napangiwi siya at nagtanong, "Mang Efren, anong klase pong karne ang gamit niyo?" Ngumiti lang ang matanda at sumagot, "Lihim ng kalakal, iho. Basta't masarap, di ba?" Hindi na lamang pinansin ni Lando ang sagot. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang lasa ng siumay ay nanatili sa kanyang dila at may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Kaya naisipan niyang bumalik kinaumagahan upang silipin kung paano ginagawa ni Mang Efren ang kanyang siumay. Sa kanyang pagtatago sa likod ng isang lumang pader, nasaksihan niya ang isang nakakapangilabot na eksena. Sa loob ng maliit na silid kung saan ginagawa ang siumay, nakita niya si Mang Efren na may dala-dalang malaking sako. Nang binuksan ito, halos mapasuka siya sa kanyang nakita. Isang putol na braso ng tao. May mga bahagi pa ng katawan sa lamesa. Nililinis at tinatadtad upang gawing palaman ng siumay. Nangangatog sa takot si Lando. Ngunit biglang may kumaluskos sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Mang Efren na nakangiti. Hawak ang matalim na itak. "Mukhang nakita mo ang hindi dapat makita, iho," bulong ng matanda. Dali-daling tumakbo si Lando. Ngunit nadula siya sa madulas na sahig. Papalapit na si Mang Efren nang biglang may dumaan na grupo ng mga pulis na nagsasagawa ng ronda. Nagsisigaw si Lando para humingi ng tulong. Agad na nahuli si Mang Efren at nang salakayin ng mga otoridad ang kanyang taguan, natagpuan nila ang mga bahagi ng katawan ng mga taong matagal nang nawawala sa kanilang lugar. Ang mga nawawalang pulubi, batang lansangan at ilang driver ng tricycle. Sila pala ang naging laman ng siumay ni Mang Efren. Mula noon, hindi na muling nagbukas ang siumay stall sa kanto. Ngunit sa tuwing may makakaamoy ng pamilyar na halimuyak ng nilulutong siumay, may bumabalik na takot sa mga dating parokyano. Baka isang araw, may bagong siumay vendor na lilitaw at hindi mo alam kung ano ang tunay na laman ng kanyang paninda.